Bunsong anak ni Mami Junisha, naging bagong champion sa China at tila ba matindi pa kay Pacman ang ating kababayan nang pinatumba niya ang lahat ng kanyang nakalaban. Isa pang anak ni Mami Junisha, nagpakilala na at ginulat ang mundo nang wasakin nito ang pinakamaangas na boksingero ng bansang Panama. Winasak at binomba ang pinakamahusay na pambato ng China sa loob lamang ng round 1. Pati ang halimaw ng Indonesia ay round 1 lang din ang inabot sa ating bida. At ang pinakamahusay na boksingero ng Thailand ay nawasak talaga sa ating kababayan na kinakapatid at pinagbalingan pa ng krus na rosaryo ni Pacman. Si Randy Formentera Pitalcurin o mas kilala bilang Randy Pitalcurin ay kababayan mismo ni Manny. Isa siya sa ipinagmamalaking boksingero ng General Santos City. Katulad ng ibang nangarap na boksingero, nagmula rin talaga sa hirap ang ating pambato. Pagsasaka rin ng tanging hanap buhay ng kanyang pamilya. Kababata rin ni Manny Pacquiao ang ating bida. Kaya naman napalapit din ito kay Mami Junisha at itinuring din na kaibigan at anak-anakan niya. Mula nang hindi na magsuot ng Rosaryong Cruz si Manny Pacquiao sa pakikipaglaban, ay si Pitalcurin naman ang nagsuot nito sa laban. Kaya siguro napunta kay Pitalcurin ang krus ni Manny ay dahil kaibigan din ito si Mami Junisha at matagal na magkaibigan si Manny at ang ating bida. Marami na talagang tinulungan boksingero si Pacman lalo na noong kanyang kabataan dahil sa kanya napakaraming mahihirap na boksingerong Pinoy ang nakaalis sa malugmok na kahirapan. Katulad na lamang ng ating bida na si Randy Pitalcurin, tinulungan ito ni Manny na mabigyan ng magagandang laban at bilang kapalit ay magpapakitang gilas talaga ito sa kanyang kaibigan. Araw ng Linggo, June 9 taong 2019, sa TV5 Studio, Novaliches, Quezon City, ay nabigyan ng pagkakataon ng ating boksingero na lumaban sa pinakahalimaw na boksingero ng Thailand. Si Warawat Chaibujan ay talagang kinatatakutan. Pero round 3 lang ang itatagal nito sa ating kababayan. Round number 1, mas matangkad talaga ang kalaban. Pero hindi ito naging hadlang para maging dominante si kabayan. Nagpalitan sila ng suntok pero nakakalamang talaga dito ang ating kababayan. Sa round number 2, ganon pa rin ang senaryo. Lamang pa rin dito ang ating pambato. Bugbog sarado na talaga ang Thai na boksingero. Round number 3, dito natatapusin ni kabayan ang paghihirap ng Thai na kalaban. Hindi na nito kayang lumaban, bugbog sarado at bumagsak ito kaya itinigil na ng referee ang laban.
Araw naman ng Biyernes, November 10 taong 2017, nabigyan ng pagkakataon na lumaban si Pital Corin sa Town Hall Malvern, Victoria, bansang Australia. Ang kanya makakalaban ang pinakahalimaw na boksingero ng bansang Indonesia na si Oscar Raknapa, pero makakatikim ito ng pinakamasakit na first round na pagkatalo mula sa ating bida. Round 1 scheduled for 10. Randy Pital Corin, the southpaw. As we mentioned before, former WBA world champion, and Renaka, the tough Indonesian, two-time Indonesian champion, also WBA Asian Pacific champion. This is a massive fight. Renaka dangerous. Napa's got to watch out for that straight left hand. That's the money shot. He does. Pital Corin, his nickname Ultratune. Another world-class athlete here tonight. And again, Pital Corin lands some shots. The world here in Melbourne Town Hall. Maybe that shot we Only do in 2018. We're going to wait and see. Nice right, nice straight to the body from Pital Corin. This Pital Corin isn't balanced. Lands a nice straight left. Got a snappy right jab as well. The right leg to Isada, the IBF number 7. And there's some big names Right in front of him, Renaka, so there's no use talking about these big names. He's got to take care of business here tonight. And Oscar and Randy clash heads. in Indonesia, also the WBO Asia Pacific middleweight title. And also defeated Muhammad Rahman. Oh, both fighters swinging away. This is what it's all about. Down goes Renaka. That's a big shot. That is a big shot. That is a big shot. That's all out. It's all over. And a stunning left hand there. May isang napakalakas na naghamon sa ating bida. Araw ng Biyernes, April 24 taong 2014 sa Capital Gym Arena, Beijing, China. Hinamon ng ating bida ng pinakamahusay na boksingero noon sa bansang China. Si Yiming Ma ay nakakatakot talaga, pero katulad ng mga nauna, first round brutal KO rin ang sinapit nito sa ating bida. 第一回合比赛开始了，在场上身穿着白色短裤的是来自于菲律宾的选手佩塔科林，在场上身穿着红色短裤的是来自于中国大连的马伊琍。佩塔科林的外号叫 Razor， 就是剃刀的意思。看他的出拳确实挺相当的锋利的。危险！哦，哎呦！裁判开始读秒了。对方实力很强，哎呦，又被打到。对方的出拳速度非常快啊，一负一平17次 KO 对手。今年24岁，身高1.60米，臂展162公分。马一鸣处于劣势，这样非常不妙，他应该想办法搂抱对手来缓解一下现在受到创伤。对，另外先平稳的过渡第一回合再说，不要再对空了，有点站不稳，要小心，要小心！哇，又被打到，3次击倒。比赛结束了。Araw ng Martes, August 26 taong 2014, napakaraming tao at punong-puno ang Mercedes-Benz Arena, Shanghai, China dahil dumayo ang ating pambato na si Randy Pital Corin para sagupain ng interim champion ng WBA na si Walter Telo ng bansang Panama. Nandito rin si Manny Pacquiao para i-promote ang laban nila ni Algieri at para magpakita ng suporta sa kaibigan niyang si Randy. Round number 1, kitang-kita agad dito na maliksi si Kabayan, pero nag-iingat pa rin siya dahil veterano ang kanyang kalaban. Malakas din ang suntok nito at tumatama sa ating kababayan.
Sa round number 2, nagiging accurate na ang ating pambato at naging malakidlat ang kamao nito na parang galawan ng ating pambansang kamao. Round number 3, bumabawi ang kampiyon na boksingero pero di pa rin naging sapat para makalamang siya sa ating pambato dahil parang si Manny Pacquiao ang galawan ng ating boksingero. Sa round number 4, nagiging ganado na lalo ang ating kababayan at palagi niyang natatamaan ang kampiyon na kalaban. Round number 5, atras na ng atras ang boksingero ng Panama. Halatang iniinda na talaga niya ang mga kamao ng ating bida. Round number 6, laglag na ang tuka ng kalaban kaya sinasamantala na ito ng ating kababayan. Puro powerful na suntok na ang kanyang pinakawalan. Sa round number 7, hinog na ang boksingero ng Panama at dito na siya tuluyang wawasakin ng ating bida. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Kabayan ang nagpabagsak at parang nagpabali sa kanang kamay ng kalaban para itong nangisay-ngisay sa gitna ng laban. Muli pa itong lumaban pero parang bombang sumabog ang lakas ni Kabayan. Bawat bitaw ng suntok, yanig ang kalaban. Kaya muli itong bumagsak sa laban. Dahil sa sobrang lakas ng Kabayan natin ay nalasing ito at nawala sa focus sa laban. Kaya itinigil na ng referee ang kanilang laban. Tuwang-tuwa naman ang kampo ni Kabayan sa pagkapanalo niya sa laban at naging bagong interim champion ang ating kababayan. Napaakyat pa talaga si Mami Junisha sa ibabaw ng lona para batiin ang isa sa anak-anakan niya. Si Randy Pitalcurin ay isa ring alamat na boksingero na nagbigay rin ng maraming karangalan sa mga Pilipino. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga boksingerong Pilipino dahil hindi biro ang kanilang sakripisyo sa esport na ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.